Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo. Sa mga ka-coffee natin na nag-aabang po sa balita sa impeachment trial ni Sara Duterte, tutok po kayo. Second week na po ng impeachment trial at inaasahan po natin ngayong linggo, uupo po bilang witness ang Chief of Staff ni Sara Duterte na si Attorney Zullica. Ang tanong, ilalaglag ba ng pinagkakatiwalaang babae ni Sara Duterte, ito si Attorney Zullica, ilalaglag ba niya ang kanyang alam nyo na, ilalaglag niya ba? Ganito ang take ko dyan. Hindi niya intensyon na ilalaglag. Take ko ito ka-coffee kasi hindi pa siya umuupo eh. Ngayon, ongoing po yung hearing ngayon, Lunes. Nakasalang po ngayon yung NBI. Taga-NBI, dating Regional Director yan ng Cybercrime Division ng NBI. Sumasalang na po siya as of now, no? I think bukas si Zullica, uupo na po yan. Itong assessment ko dyan, the way dumadalo yung impeachment trial, hindi intensyon ni Zullica o hindi magiging intensyon ni Zullica na ilaglag si Sara Duterte. Definitely hindi niya gagawin yan. Pero kung gugustuhin niya, madali lang po para sa kanya dahil hawak niya lahat ng papel, hawak niya lahat ng ebidensya, siya ang nakakaalam ng pasikot-sikot ng mga transaksyon ni Sara Duterte noon pa man habang sila ay nasa Davao na. Hindi niya intensyon na ilalaglag si Sara Duterte dahil alam niyo naman na malalim ang kanilang pinagsamahan. Pero, lalabas ang katotohanan dahil on the spot si Zullica, tatayo siya doon or uupo siya dyan sa witness stand, walang magkukoach sa kanya. Lalabas ang katotohanan. At ang resulta, lalabas na malalaglag si Sara Duterte sa mga pag-amin, sa mga sagot ni Attorney Zullica once na umusad na po yung cross-examination sa kanya at yung presentasyon kay Zullica bilang isa pong testigo. Remember, nung nakulong si Digong, hindi mo nakita si Sara Duterte na magwala, na ganyan, yung the way na ginawa niya kay Attorney Zullica, hindi mo siya makitaan ng ganyang intense emotion, intense na galit. Hindi mo nakita kay Sara Duterte yan nung kinulong yung tatay niya. Tatay niya yan pero parang wala siyang pakialam. Pero nung si Zullica, ikinulong dyan sa House of Representatives pa lang, actually sinight lang in contempt. Boyla, pinagbantaan ng presidente na dahilan kung bakit siya, isa sa mga dahilan kung bakit siya matatanggal bilang isang vice-presidente. One of the articles of impeachment, itong grave threat o pagbabanta sa buhay ng presidente na nagresulta po yan dahil sa pagtatanggol niya sa isang babae na malalim ang kanilang pinagsamahan. Si Attorney Zullica. Balikan natin, sino ba talaga itong si Attorney Zullica sa buhay ni Sara Duterte? May mga spekulasyon po tayo pero hindi tayo magmamarites dito. May mga nababasa tayo tungkol sa kanilang relasyon, etc. Pero hindi tayo magmamarites dito. Doon lang po tayo sa totoo. Ka-coffee, ano ba yung nababasa mo online na hindi mo pinapaniwalaan? Hindi ako naniniwala, May mga nababasa ako online na meron daw po silang relasyon. Romantic relationship. Hindi ko po pinapaniwalaan yan. Nakikita ko po yan sa social media. May nababasa din po ako na hindi na po magkasama sa bahay ang kanyang asawa, si Attorney Manscarpio at si Sara Duterte, pero hindi po ako naniniwala dyan. May mga nababasa din ako na for image, lang yan, image building lang yung relasyon nila ni Manscarpio at ni Sara Duterte, pero hindi rin po ako naniniwala dyan. May mga proof sila na binibigay doon sa articles, social media articles na sinasabi, kasi kung magkasundo yan si Sara Duterte at si Manscarpio, sana iisa yung legal team nila, etc. sa mga aligasyon na ibinabato sa kanila, halimbawa sa unexplained wealth, di ba? I-conjugal property yung assets nila, dapat ang sasagot as one lang, pero magkaiba po yung abogado ni Manscarpio, magkaiba yung abogado ni Sara Duterte. Yan po yung mga marites lang. Yan po yung mga chismis lang. Hindi po ako naniniwala dyan. Dito po tayo sa totoo. Okay. Sino si Zullica Lopez sa buhay ni Sara Duterte? Ito may notes ako para hindi ako magkamali kasi ayaw nga natin ng chismis. Dapat doon tayo sa tama, doon tayo sa totoo. Noong 2010 hanggang 2013, tingnan nyo yung time frame 2010 hanggang 2013, hindi pa po presidente si Digong. Nanungkulan po bilang city administrator si Zullica ni Sara Duterte noong mayor po si Sara
ng Davao. Okay, balikan natin ha. 2010 to 2013. Imagine niyo na lang ha, si Sara Duterte ang mayor ng Davao City. Ang city administrator niya, kumbaga ano yan, alter ego ng presidente yan. Kanang kamay, parang chief of staff yung labas niyan, ka-coffee. City administrator, si Zullica na. Ibig sabihin, 2010, trusted na po siya ni Sara Duterte. So, ibig sabihin yan, before that, matagal na po sila magkakilala, kaya nga pinagkakatiwalaan niya na. 2010 to 2013. Hindi po naging madali yan. Para kay Zullica at kay Sara Duterte, yung work relationship na yan, hindi po madali yan dahil tinutulan po mismo yan ng mismong si Digong. Mismong tatay ni Sara Duterte, tinutulan po yan. That time, Vice Mayor si Digong. 2010 to 2013. Hindi po niya gusto si Zullica bilang administrator ni Sara Duterte. Kumbaga parang mga napapanood mo sa pelikula, no? Na kinukontra ka ng magulang mo. Bakit ka kinukontra? Tapos ang ginawa dyan ni Digong, bumuo po siya ng isang komite. Isang committee. At ginisa po yung appointment. Inusisa yung appointment ni Attorney Zullica bilang administrator. Dahil po sa kakulangan daw po ng merit. Qualifications ba? In short, pinapalabas po ni Digong, hindi ka dapat maging city administrator dahil kulang yung iyong merit, kulang yung iyong qualifications or kung ano man yan. Question po ni Digong yan. At yan po yung ginawa ng committee na yan. Pero, to the rescue si Sara Duterte. Pinagtanggol niya si Zullica. Ganyan pala maging amo si Sara Duterte. Talagang ipaglalaban ka. Sana sa lahat ng empleyado, ganyan ha. Dumating si Sara Duterte at ipinagtanggol niya si Zullica. Hindi pwede yung ginagawa ninyo. Kahit tatay pa kita. Vice Mayor that time si Digong. Hindi po pwede yan. At, i-quote ko ha, threatened to uphold support for the city council's projects if they did not respect her office. Ganyan po yung ginawa ni Sara Duterte. Yung council, kapag hindi nyo sinuportahan yung appointment ni Zullica bilang aking city administrator, hindi ko susuportahan yung mga projects ninyo. Yan ang ginawa ni Sara Duterte. Natakot yung council. Nanaig ang ang Sara Duterte nalaig sa pagtatanggol niya kay Zullica. Bakit lumutang yung matinding, ayoko gamitin yung term na relasyon kasi may pagkabayas ng romantic relationship ang relasyon no? Professional relationship na nahaluan ng personal. Yun yung hinahanap kong term, hindi romantic relationship kundi personal relationship. Na-cite in contempt itong si Zullica, dyan nasa investigasyon. Panahon na po ito ni PBBM Siyempre, chief of staff siya. Siyempre, pag may mga investigasyon dyan, and even budget hearing, etc. Si Zullica talaga yung lalabas dyan. Na-cite in contempt si Zullica dyan sa House of Representatives. Diba? Doon na po nagsimula yan. Nag-lock sila. Nag-lock sila sa kwarto ni Pulong Duterte at doon nagsagawa ng press con. Napanood ninyo yung drama, yung iyakan, yung pagsakay sa ambulance na tinalo pa po ang mga K-drama. Again, yung intense na galit ni Sara Duterte, never natin nakita yan nung hinuli yung tatay niya na dadalhin sa dahig at ikukulong at doon na mabubulok. Walang ganyang emosyon. Diba? At doon na nagkaroon ng tinatawag nilang PI mo press con na dahilan po ng impeachment trial ngayon na dinidinig po yan. Diba? Anong meron sa kanila? Sa kanila na lang po yan. Now, may nababasa rin po akong chismis. Pero again, hindi ako naniniwala sa chismis na ito Kaya daw po, chismis po ito disclaimer sa mga DDS hindi ako naniniwala dyan. Baka sabihin nyo, nagpapakalat ako ng chismis. Nabasa ko lang po. Kaya daw po madalas mag-abroad. Itong si Sara Duterte, syempre kasama niya ang kanyang chief of staff. Sa bawat lakad, syempre kasama mo ang chief of staff. O hindi naman sa lahat, no? Most of the time, kasama mo ang chief of staff. Kapag sila ay nasa abroad, malaya po sila. Pwede nga naman. Wala mga matang nakatitig, nagmamasid, nagbabantay, etc. So yan po ang kwento ni Zullica. Now, impeachment trial na, ongoing, week 2. Uupo si Zullica ngayon? Hindi ngayon. Sure ako, hindi ngayon. Bukas, pero isumpina niya ngayon, nakadate din po ngayon yan, no? Bukas. At mahihirapan siya ng walang coach, ng walang abogado. Yes, abogado si Zullica, pero kapag nakasalang ka na dyan,
pag magsinungaling ka, mabilis kang magigisa. So yung resulta niyan, ako analysis ko ito, tingin ko ito base sa mga nangyayari, malalaglag po si Sara Duterte ni Zuljica. Anyway, napakatibay ng video na yan. Recorded po yung video na yan, authenticated po yung video na yan, kung saan pinagbantaan ni Sara Duterte yung buhay ng presidente during that time na nakakulong si Zuljica dyan po sa House of Representatives. So yan po ang ating aabangan bukas sa impeachment trial kung saan uupo po si Attorney Zuljica. Ikaw ka-coffee, anong take mo dyan? I-comment ang iyong opinion, ang iyong reaksyon dyan sa comment box para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee na sa Facebook. Please, follow po kayo sa aking Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow yung mga nasa YouTube, make sure na kayo po ay naka-subscribe. At yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video, ka-coffee. Bye-bye.